I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong upload videos updates. Alam nyo naman po ang nangyari sa Cebu. Di ba? Was out lahat ng mga kabayahan dyan, lalo na po sa Talisay. So, nag-post si Gobernador sa kanyang page. Ito po yung sinabi niya. Very short lang ito, 26 billion of flood control funds for Cebu, yet we are flooded to the max. Sabi niya. Naku po. Ang tanong, mga kababayan, anyari? Bakit nagkaganon? 'Di ba? Ito, tingnan niyo ito Ayan tingnan niyo. You see? Ito, I think, mga kababayan, ito po yung daanan ng tubig. Ayan, daanan ng tubig yan, kumbaga, pinakasapa nila. So, ibig sabihin, itong gilid na ito yung tinatawag na diba? Yung flood control ba yan? Correct me if I'm wrong. Yes. Ito, yung mga simento. Malakas ang tubig, guys. Halos bubong na lang nakita, no? Pero, wala tayong magagawa. Kalikasan na, I think, yung nangyayari, Kung nakita nyo dito, lahat ng mga mabahay dito sa gilid, talagang na, kumbaga, naanod lahat, baga. So, sa aking kaisipan lamang ito, Ito lang mga kababayan. Ngayon, mga bes, pag once nakalikasan kasi ang nagagalit, hindi mo na kayang kontrolin yung tubig. Bakit? Nasabi ko kasi yan, kasi umapaw na Kumbaga, bubong lang na nakita So, ibig sabihin, parang dagat na po yung tubig So, hindi mo talaga makontrol. Hindi mo talaga makontrol. So, baliwala lang po yung daanan ng tubig. Tulad dito, yung flood control, baliwala lang. Kasi, talaga masasapawan siya Parang dagat kasi. Doon sa unang video natin, di ba? Yan nga ang sinasabi natin. Pag once na ang kalikasan magalit, hindi mo na talaga makukontrol yan. Kahit anong klaseng gawin mo talaga. Halos, bubong na lang po ang nakita Grabe. Hindi na talaga maharang ng flood control. Kahit siguro sabihin natin mahaba yung flood control, yung semento ba, yung sa gilid, wala din kung talagang ang tubig rumaragas no? Tapos tumaas ng tumaas, naku po, kawawa talaga ang mga tao. Sa bagay, ulitin ko, biblical na po yan nasa Biblia kasi. Kailangan ang gagawin lang natin is prayers lang, no? Sana makarecover po sila. At alam din po natin ng Pangulo, to the rescue yan, pupunta ng Cebu. At may dalang pasulubong na naman yan. Alam nyo naman po yan Hindi naman pababayaan yan ang ating mga kababayan. Lahat yan, mabibigyan lahat ng tulong po yan, mga kababayan. Yan po ang katotohanan tulad po doon sa Lindol. Tulad ng ating mga kababayan na wala po ang kanilang bahay. Siyempre, maililipat po yan, no? Ito pang highlight. Ayan, Ayan, biro nyo yun. Grabe, di ba? Yung highlights, nakita nyo yan? See? Pero, dahil po doon sa sinabi ni Gobernador na 26 billion, parang, ito guys, parang sinadya na talaga na nagkabaha-baha para maisiwalat yung kalukuhan din nila na ghost project, substandard no? 'Di ba? Well, paala na po ang ICI mag-imbestiga. Dahil dito mga kababayan, pakinggan niyo po yung sinabi ni Jose Castro, no? At pakinggan niyo po yung sinabi ni Gobernador Baricuatro. Malaman mo ninyo ang katotohanan, mga bes. Para kumpleto detalyado, panoorin nyo. Eto na. Yusek, good afternoon po, Yusek. Yusek, sa pakikipag-ugnayan nyo sa DPWH, ilan ba yung nakuha nating data kung pag-uusapan na yung flood control projects sa Cebu and ano-ano yung mga status sila? Sa ngayon po, meron po tayong initial data na nakuha mula sa DPWH website. Since 2016 to 2022, lumalabas po na 343 flood control projects ang nagawa.
dalawa po ang terminated dito. At ito na yung makikita nyo po sa DPWH website. At sa panahon po ng 2023 to 2025, meron pong 168. At ang ongoing pa po ang 55. Pero kanina lamang po, bago po tayo sumalang po dito, ay mayroong pinadala po si Sec Vince ng latest data. At yun po ay mayroon po mga flood control projects, hindi lamang po sa Cebu, kundi sa ibang mga rehiyon. At ipiprint lang po namin at ibibigay po sa inyo maya-maya po. Isang follow-up lang. May schedule na po ba si Pangulong Marcos para pumunta ng Cebu? Meron po siya. Pupunta po siya sa Cebu. At ipagbibigay, alam ko na lang po sa inyo, ang pinaka-data at kailan ito gagawin. Pero pupunta po siya. Salamat po, Yusek. Next question, Bella Calyaso, Philippine Star. Good afternoon, Yuns. Ma'am, yung post po ng Cebu Governor, sinabi niya na we're flooded to the max, and yet yun nga yung budget na supposed to be para sa flood control, umaabot ng 26 billion. Ano pong reaction ng PARAS dito? Yun din naman po. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. At hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ng mga flood control projects ang dapat malaman. Dahil lumalabas po kanina yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa City. So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. So pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na papanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Hello, ma'am. Ma'am, curious lang po ako. Kumusta pong relationship ni President Marcos sa Cebu Governor, considering hindi po niya kaalyado, and considering nga na magiging madalas ang pagbisita ng Pangulo dahil nga dito sa nangyayari sunod-sunod na kalamidad sa Cebu? Kahit naman po hindi kaalyado ng Pangulo, kahit anong kulay po niyan, ay Pangulo po ay handang tumulong kahit po kanino. Basta po kinakailangan ng tulong ng gobyerno, kahit ano po ang kanilang saan sila kaalyado, tutulong ang Pangulo. Noong nakaraan lamang po, napabalita rin po na pumunta ang Pangulo sa Cebu at siya naman po ay sinalubong ni Governor at nagpasalamat pa po si Governor ng Cebu dahil sa maagarang tulong na binigay ng Pangulo sa nasabing syudad o lungsod. So yun, narinig nyo mga kababayan, yung sinabi ni Jose Castro. Ang dami palang flood control. Nag-ghost pala dyan sa Cebu. Nako po! Ha? Ayan na, malinaw. So, dahil dyan po, sa sinabi ni Jose Castro, mga kababayan, ang Pangulo, wala pong political color. As long as Pilipino ka, wala siyang political color. Alam nyo naman, hindi pala away po yun. Kumbaga, mahal niya ang kapwa niyang Pilipino. Kilala nyo na po si Pangulong Marcos Jr., 'di ba? Actually nga nagpunta na ng Cebu yan 'di ba, nung lindol. Binisita niya 2 beses pa. Inassist pa siya ni Gobernador Barry Cuatro. 'Di ba? Siguro hindi nanonood yung journalist na nagtanong kay Jose Castro. So dahil diyan mga besa, para kompleto detalyado, panoorin niyo po itong interview ni Gobernador Barry Cuatro tungkol po sa nangyayari sa kanila diyan sa Cebu, kung kailan nag-umpisa po itong mga ghost project, substandard na project. Pakinggan nyo ito para kumpleto, detalyado. Eto na. Karen, it was by far the worst flash flood caused by a typhoon in the history of Cebu. As for the Cebu province, we have 39 casualties. 35 municipalities were affected by the flash floods. And we have 119,000 individuals evacuated all over the province. Yes. Oo. So, yung 39 po, saan po ulit yun, ma'am? Kasi 48 ang bilang po ngayon.
Ito lang sa current sa ano lang to sa province. Kasi Opo, iba yung oo. count for the cities, yes. Oo. So, yan po yung 39, tapos basahin ko po, no? So, 15 sa Compostela, 8 sa Danao, 9 sa Mandaue, 7 sa Talisay, 9 mismo sa Cebu City. So, naging Yes, 48 po siya, including Cebu City. Yes, Karen. Okay. All right. Now, in your Facebook page, you posted 26 billion pesos of flood control funds for Cebu. Yet we are flooded to the max. So this got over close to 23,000 shares. Very rabid comments, of course, of angry citizens. What did you mean by this? Ipaliwanag nyo bakit po ninyo ito pinost? You know, you began to ask the question kung bakit grabe yung flash floods dito when we have 26.600 billion for flood control projects. So yun lang naman sa akin. I begin to ask question, bakit ganun? 26.6 plus 600 plus billion yung ano dito, flood control funds. And yet ito yung nangyayari sa amin. Oo. And to Matanong think, ko lang, Karen, yung Tino is worse than Odette. in terms of rainfall, Yes, in terms of rainfall. Kasi yung Odette, malakas yung hangin doon. Itong Oo. Tino, grabe, yung flooding talaga. okay. So, matanong ko po sa inyo, ma'am, nung nanalo po kayo na governor, it's already been, I would say, nakaisang taon na po kayo, ma'am? Over 100 days, Karen. 100 days pa lang. Okay. Over 100 days. Have you Alin over? have you or your team ever seen the flood control projects in Cebu Province? Kasi tama Yes. kayo, ang laki ng pondo, 26 billion. Nakita niyo po ba ang kalidad at ang mga flood control projects sa Cebu Province? Yes, Karen. Yeah, nakita namin and we submitted already reports regarding this one. Okay. But, yes. Can you share the reports? Anong natuklasan po ninyo, ma'am? I think it's for ICI to divulge the information that we have submitted. Oo. But Pero, definitely, yeah. no, tuloy niyo, ma'am. But definitely we have seen, projects here in the province na I should say mga ghost projects. So may ghost flood control projects in Cebu Province. Yes, Karen. Oo. And who are the contractors? Ito ba ang Diskaya, Sunwest, Hightone? Sino po? It's not for me to say for now, Karen. No, we have submitted the reports already. But what I can say is we have seen substandard projects as well. At saka may mga bulk water projects na ginamit yung mga license to some contractors na hindi naman sila yung gumawa. Okay. Yun lang masabi ko for now, Karen. Oo, pero sa pag-iimbestiga po ninyo, sa sarili po ninyong probinsya, meron man lang bang matinong flood control project or most of it ay talaga pong ghost, substandard, at yung bulk water ay problemado? Substandard, Karen. So all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu Province? Yes, Karen. Wow. Okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind without giving details? Ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the details. Okay. All right. Thank you. Okay. So I will leave you on that. But do you believe that it was the past administration who is I- responsible? Definitely, Karen. Because I'm just here in just an over 100 days. Thank you. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July when he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the past administration, or that the province has been receiving flood control funding? I Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. Patay tayo 2019. ngayon. 2019. Yeah, 2019, yes. Oh, So, nung 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well,
It's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay. All right. Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. All right. Oh, Okay. ayan. Now, I'll move on, I Oh, think. mga DDS, paano any yan? announcements, Governor? I think this is a good time for, if you want to call on to the government, the private sector, ibahagi nyo na po lahat ng pangangailangan po ninyo ngayon, ma'am. Yes, I have already relayed to the national government anong kailangan namin dito sa Cebu. And I want to appeal also to the public na if there are any donations for Cebu, right now we are open for it. And most especially, I want to tell the Cebuanos that do not lose hope. As you know, the meaning of hope. You know, hold on, pain's end. No, let's not lose hope. Everything happens for a reason, and you never know what tomorrow may bring. Correct. Thank All you. right. So yun mga kababayan na sa mga tumutulig sa dyan kay Pangulong Marcos Jr. O ano ngayon, 'di ba? Oh, you see si Gobernador Baricuatro na nagsasabi substandard ghost project dyan po sa Cebu. 2019 po yan, 2019 po yan. So, ibig sabihin, tama po yung sinabi ng Pangulo. Di ba? Dekada na po ang korupsyon sa Pilipinas. Oh, ano na ngayon? Mga DDS, paano yan? Yan nga ang sinasabi natin ipapahid nyo lahat kay Pangulong Marcos Jr. Pero mga kababayan, dahil sa nangyari na ito, alam nyo no, parang talagang nangyayari. Bakit kanyo? Para nang sa ganun malalaman ang katotohanan. At mabibisto talaga yung mga project dyan na wala namang magandang proyekto. Puro ghost, puro substandard. Parang ano to parang blessing itong baha na ito Kasi dahil dito sa baha na ito, nalalaman pala na may ghost project Sa akin lamang kaisipan lamang mga kababayan. Pero sa kabila ng lahat, ako'y nalulungkot, nakakaawa din naman sila. 'Di ba? Pero I know ang Pangulo naman hindi po nagpabaya. Andoon po ang DSWD, lahat naman yan. Pero, pagpunta ng Pangulo, syempre, another tulong na naman yan. Milyon-milyon na naman po yan. Hindi lang po isang lugar sa Cebu, Ang laki ng Cebu, kaya, for sure, lahat yan, mabibigyan ng tulong galing sa national government. Not only that, guys, sa ibang lugar pa. Nako, sa Mindanao, ganun din. Grabe yung ang baha. So, dahil dito sa flood control na ito, ang Pangulong Marcos Jr. mga kababayan, hindi po naninisi yan Totoo yun, ang Pangulong Marcos Jr. hindi po naninisi yan Ang importante sa kanya, ano man po ang problema, solusyonan. Yun ang gusto ko kay PBBM. Totoo yun. Pero, lagi natin isipin din naman, kaya po natin nababanggit ang dating administrasyon kasi ito kasi mga DDS ang galing-galing magpahid ng baho sa kay Pangulong Marcos Jr. Yun pala, baho din po ng puon nila. Yun po naman ang katotohanan. Biro mo yun, 26 billion. Ilang ilang project yan. Pero walang nangyari. Anong nangyari sa mundo? Anong nangyari sa Pilipinas? Kaya guys, wala pong asensyo ang Pilipinas. Kulilat. Kasi kung ganito, hayaan mo na mangurap ang mga ibang opisyal sa gobyerno, walang maninita, walang mangyari, tuloy-tuloy po yan. Pero nagpapasalamat din tayo kay Pangulong Marcos Jr. kasi, mga kababayan, isiniwalat niya po yung korupsyon sa Pilipinas na matagal na nangyayari. Ngayon, di ba? Sabi sa inyo alam nyo, ang Panginoon, minsan, sa sobrang kasamaan ng tao sa mundo, nagbibigay po ng kaparusahan yan totoo yun. Kasi sobra-sobra naman ng tao. Gahaman. Kaya minsan ang Panginoon, pag nagalit, naku po, nakakatakot talaga. At saka isa pa, mga kababayan, itong baha na ito si Tino, tingnan nyo naman ang pinsala niya, di ba? Sa akin naman, sa akin lang, sa tingin ko lang, kahit gaano kataas yung flood control mo, or gaano katibay, o gaano kaganda, kung ang kalikasan po ang nagalit, wala po tayong magawa
Katulad niya, no? Halos bubong na lang po ang nakikita, di ba? O ngayon nga, mabuti nga umupan eh. Yun ang sa akin lang. Kasi sabi ko, kahit gaano po tibay ng flood control, kung ang problema dito is yung tubig, tumaas yung level, parang dagat na, wala tayong magagawa mga kababayan eh. So I think, hindi pwedeng sisihin kung sino man ang gumawa ng flood control kahit matibay. Pero, ang masaklap lang din to kasi, yung flood control dyan sa Cebu, ghost. Tsaka substandard, sabi ni Gobernador, yun ang masaklap, mga bes. Totoo yun. So, yun, mga kababayan, kayo, anong masasabi nyo dito? Kayo na pong bahalang magkomento. Si Gobernador na ang nagsabi niya na, alam nyo po, si Gobernador Barik 4, DDS po yan. Di ba? Pero siya mismo ang nagsabi, 2019 nag-umpisa. O ilang flood control na nandyan, ang dami. Nako po, talaga naman kawawang Pilipinas. So yun guys, ang aking pinakalitas update. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.